Hello Philippines! Perlas na silangan, mabuhay! Magandang gabi po ulit mga kapatid, magandang araw. Ako si Junel. Dito lang sa Zay Channel. Welcome po ang lahat mga kaibigan. At palakpakan naman natin kumusta po ang lahat ng mga kababayan natin dyan sa Amerika, Canada, Europa, Africa, Asia, Southeast Asia, saan mang lupalop ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo ba'y maganda pa rin? Or pogi pa rin mga kababayan? At mataba pa rin po ba ang ating mga bulsa? Para sa mga hindi na masyado makataba ang mga bulsa, pagsikapin, magsumikap at hindi hihiga ng higa, hindi magtatamad-tamad para gaganahan naman ang ating mga bulsa, no? Well, nandito naman po tayo mga kababayan, mga kaibigan kong mga Pilipino saan mga lupalop ng mundo. Another beauty pageant, another battle para naman sa ating kababayang si Atisa Manalo. Another round of competition para sa ating Pinay Beauty mga kapatid. Ang alam natin ay katatapos lang ng ating Miss Grand International na si Miss Emma Tiglao. Ang kanyang beauty battle at luckily mga kababayan naging winner ang ating kababayang si Miss Emma Tiglao at naging Miss Grand International 2025 sa bansang Thailand. At ngayon naman mga kapatid, another beauty sa pangalan ni Atisa Manalo, another Filipina beauty for another battle at this time ay ang Miss Universe 2025. Over na bang pagsasalita? Napansin ko naman, sabi ko 2025. Dapat 2025 lang. Na-over naman Dapat tawa lang kayo dyan mga kapatid. Okay? Yan nga mga kapatid. At aalis na ang ating kababayang si Atisa Manalo papuntang Thailand sa November 2. So, ngayon ay 31, bukas 1, Sabado. Sa linggo na po mga kapatid ang arrival of beauty ng ating kababayang si Atisa Manalo dyan sa bansang Thailand. Ito namang ating mga kababayan wait ha. Puro na lang bato ng bato sa ating mga kababayan. Wala nang ibang makitang maganda kung si Atisa ay magsusuot ng faded or hindi masyadong dark na color. Sasabihin naman ay malamya or walang kabuhay-buhay, ganun ba? Tapos kung mag dark color naman ay nasobrahan naman. Saan ba talaga lulugar? Lahat na lang ba? Mema lang talaga ang ating mga kabayan, mga kapatid. Kayo din ba? Hindi pwedeng susuportahan na lang natin ang ating kababayan. Nung last week ba yun nag-pictorial or nagpa-press con si Atisa Manalo para sa kanyang pagpunta na sana. Hindi naman pagpunta na sana. Yung anong tawag nito? Parang hindi naman farewell, anong tawag, nalimutan ko lang. Basta nagpa-press con si Atisa last week para mag-say goodbye na dahil malapit na siyang pupunta ng Thailand. At ang suot ni Atisa noon ay yung medyo may dragon ba yun sa kanyang dibdib mga kapatid? At saka para daw sako ng sibuyas yung kanyang suot see-through tapos parang faded violet, ganun. Tapos kamukha nga daw ng sako ng sibuyas. Ano ba yan? Itong mga kababayan natin, walang talagang ibang masabi, no? Dapat hindi pa naman yun ang final na isusuot ni Atisa Siguro naman ang kanyang team, kinukuha lang yung reaction ng mga Pilipino bago sila aalis. So, pintasan nyo na ng pintasan, i-criticize nyo na ng i-criticize para sa ganon, based on your criticism,
based on your feedback at doon sila kukuha ng panghugot at yun, ready nga na daw po. Ready na itong si Atisa Manalo. Very on the go na siya para sa kanyang battle for the 74th Miss Universe. Okay? So mga kapatid, imbis na manachar, imbis na ang tawag nito, imbis na magbabash tayo ng magbabash, walang itutulong yan sa ating kapwa Pinay, sa ating kapwa Pinoy. So ang gagawin natin mga kapatid ay suporta ang kailangan ni Atisa at hindi yung mga dila niyong mapagpintas, di ba? So kailangan lang magdasal tayo, bigyan natin ng magandang advice naman. O ganito ganyan. Siguro naman yung Atisa Manalo team or team Miss Universe Philippines ay nagbabasa ng mga comments at nakikinig sila upang sa ganun ay yun gagawin nila kay Atisa. Pero naniniwala naman tayo tulad ng paniniwala natin doon kay Emma Tiglao na gagawin nila ang dapat para manalo, 'di ba? Hindi naman po pwedeng pupunta doon si Atisa sa stage at tatayo lang siya. Syempre may kakaiba, may gagawin siyang pasabo, ganun 'yon. Tiwala lang. At talagang pinaghandaan po 'yan ng team ni Atisa at si Atisa mismo ay mag-train ng kanyang catwalk, ng kanyang walk or anumang klaseng walk, ang kanyang pananamit, ang kanyang gowns, ang styling na dapat maiba naman daw. Sabi niya, ibang-iba to. This is a different Atisa na gagawin niya. Okay? Kung kaya, relax lang po tayo mga kababayan. Gawin na natin bayanihan. Mag-follow tayo sa kanyang Facebook kasi naka 1M pa lang siya samantalang may mga candidates doon na naka 4M na followers. At saka, hindi lang sa Facebook, sa Instagram, saan mga kung meron lang sa YouTube, 'di ba, gagawin natin pero parang wala. So, ayan, kailangan natin ng suportahan si Atisa dahil ilalaban ni Atisa ang bansang Pilipinas. Ay, maniwala kayo diyan. Hindi po pwedeng hindi kasi yun yung ultimate dream niya kasama ng kanyang grandmother, yung kanyang late grandmother na ginawa niyang inspiration kasi kasama niya sa kanyang pangarap yun yung tumulong sa kanyang habang lumaki siya, yung kanyang grandmother nanny nagbabantay sa kanya when she was a little girl habang sa lumaki siya. At yun nga, kasama ang kanyang grandmother sa kanyang pangarap na maging beauty queen. Kung kaya mga kapatid, magdasal tayo na makamit ni Atisa Manalo ang kanyang minimithiin na maging Miss Universe. At ito ay sa taong 2025 na kung saan ang 2025 ay napakaswerte ng mga beauty queens ng Pilipinas. Tulad na nga lang ni Emma Tiglao na napakasikat at panalo ng Miss Grand International sa bansa ring Thailand mga kapatid. Kung kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Nandyan sa ating dibdib ang ating pag-asa na gagawin ng lahat ni Atisa para makuha naman niya ang corona ng Miss Universe 2025. Alam nyo ba mga kapatid na ito pa lang si Atisa ay noong 2017 pa lang siya kinontak ng kanyang father. Okay? Kasi hiwalay ng kanyang father sa kanyang mother. Ang kwento pala niya, nag-work ang kanyang mother sa bansang Israel, and then nung buntis yung kanyang mother with Atisa, umuwi ang kanyang mother sa Philippines na hoping na susunod yung kanyang father na parang Israeli, I think. Kasi hindi naman porket na sa Israeli na yung ama, pwede namang ibang lahi kasi ang dami namang nationality sa Israel. Pero yun nga, unfortunately mga kapatid, nung buntis yung kanyang mother sa Philippines hanggang sa ipinanganak na nga po si Atisa, hindi po sumunod yung kanyang father, unluckily and sadly, hanggang ngayon. So, pero fortunately na lang, kumukontak naman pala yung kanyang father at yung nung 2017
ito daw po yung nag-add kay Atisa sa kanyang Facebook hanggang sa from then, nag-uusap sila, hindi naman madalas pero at least may communication sila. And sana nga lang daw ay manunood ang kanyang father dito sa kanyang gagawing beauty pageant sa bansang Thailand. Dahil kung manonood or manood yung kanyang father ay masayang masaya si Atisa, na napakagandang si Atisa. Tingnan nyo mga kapatid, ang gandang-ganda ni Atisa. Grabe, hindi pa po ba yan mananalo? Yun po ba yung binabash natin? Ang gandang yan, diba? Mahiya naman tayo sa pangbabash. So magdasal, magsuporta, magbigay ng suporta, at maging friendly sa ating mga kababayan at sa ibang mga tao, respectful. Kung tayo ay mag-comment, kung tayo ay mag-react, at dapat respectful, okay? Kasi nakakaya naman mga Pinoy ang iingay sa social media. Dapat respectful and relax. And ano lang, ang tawag nito, sports lang. Kung manalo, di manalo. Kung matalo, tanggapin. Hindi yung pag natalo, luto, cooking show. Tapos pag nanalo, ang bait-bait nila, ang ganito ganyan. Kakahiya naman. So, respeto na lang. Kung gusto nilang hindi manalo sa Atisa, go for it. Hindi naman po pwede ding every year na lang din Pinay ang mananalo. Ano tayo, sinusuwerte? So, kung nananalo sila ng back-to-back, bonus na lang po yun. Bonus na lang po. Hindi po ibig sabihin na pag hindi nanalo, cooking show, nakakaya na po yun. Respeto na lang. So, there's always time for a Filipina to win. Malay natin, mag-back-to-back na, or hindi naman back-to-back kasi malay natin this year, atin yung corona ng Miss Universe, malay lang natin. Pagdasal natin. And on that note mga kapatid, ako ay nagpapasalamat sa mga nakasilip sa ating video ngayon. At subaybayan natin ang Miss Universe journey ni Atisa Manalo. Alright, hindi ko na po hahabain ang aking video ngayong gabi at or ngayong araw dyan sa US, sa Europe. Maraming salamat sa nanonood at sa mga pwedeng sumilip dito. Please naman mag-subscribe sa ating channel at maraming salamat sa ating panonood. Until then mga kapatid, mwah!